Alright, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, dito na, dumating na yung makina ng ating photon na Okan sama, Okan sama na Okan engine. At bubuuhin na po natin to sa ngayon mga kalyabe. At ito na. So muntikan ko na makaligtaan, nasiting ko na yung piston. Ayan. So nakabit na yan ng ibaba. So dito na lang tayo sa cylinder head mga kalyabe. So mamaya konti. Ayan, para dito yan eh. Ayan. Diyan yan, sa bakal. Alright, so tara. At panoorin po ninyo yung pagbuo natin. Ito po yung nag-overheat mga kalyabe. Kaya yung tulad nga ng sinasabi ko lagi sa inyo, lagi ako nagpapaalala sa inyo na kapag nagpo-overheat yung inyong sasakyan ay wag ninyong buhusan basta ng tubig. Alright. So yan oh. So ito at lalagay muna ako ng shellac gasket. So gumagamit talaga ako nito mga kalyabe. Kasi ito ay galing sa overheat at nag-replace po tayo. So panigurado lang po tayo para iwas leakage or iwas singaw para hindi na tayo makabiyahe pa hanggang Bicol or Baguio. So naglalagay lang ako ng shellac gasket mga kalyabe para paniguro lang to sa akin. Kasi ito ay nadinaanan to ng machine. So minsan hindi kahit anong sabi natin diyan mga kalyabe. Ay sus. Yan. So kahit anong sabi kasi natin ng mga kalyabe, minsan hindi po natin masasabi na magkakaroon po yan ng mga hairlines. So ang purpose nitong shellac na to is para matakpan nyo po yung mga hairlines or para iiwas singaw talaga. Para iwas singaw talaga sa mga kalyabe. So at maganda-ganda yung magiging lapat ng ating head gasket. Right. So head gasket. Ito mga kalyabe, kung tutusin, kahit grasa, pwede na rin natin gamitin. Pero mas the best talaga kapag ito. Kasi malalaki naman ang butas nitong tawag nito. Yung cooling system niya, yung sa passage ng tubig. So malalaki naman at sa langis, kaya wala problema. Yan, maingay lang ang aso mga kalyabe. Hayop na aso to. Hayop na aso pa. Balikan.
Tingnan mo yung washer ha, baka magbalik ka ng washer. Yung may bakat ng pihit niya sa taas. Okay na. Yung 1/2 thread mo, 1/4 thread. Mali. Isa, mali. Yan muna. Tatanggalin pa natin ito mamaya yung adapter. Extension, exit. Ating extension. Wala ko yun. Right. Ayan mga kalyabe. So, papainal pa natin to ng higpit. Gagamit pa tayo ng 3 beses pa tayo maghigpit ng torque wrench nito. Right. Ayan. So, kakalasin ko muna itong adapter kasi ililipat ko sa 1/2 drive. Clip sa atin yan. Mahaba. Dahil mo. Ayan yan. Diba? Tigas. Ayan.
Yung kwadrado ha. Nandun yung ano, yung box natin na mahaba. Yung box na, isang box na alin. Saan ba yung lagayan ng bala? Right. Simula na ng persahan. Yan mo. Saan yan? Saan? Saan makapal? Right, mga kalyabe. Right.
Okay. Tagaktak ang pawis. Right. Right mga kalyabe, ayan na. At so nabuo na natin yung makina. Ayan. So bukas ipa-final pa natin yan. Timing belt. Tsaka kakabit pa natin yung ibang mga bubot niyan. Para maisalpak na. Bukas siguro ng hapon baka salpak na to. Right. So ayan. Bukas ng hapon siguro mga kalyabe, salpak na to. At dire-diretso baka anong araw ba bukas? Martes, Miyerkules, andar na to. Pero hindi pa to pwedeng ibiyahe agad-agad kasi kailangan pa to natin i-break in. Paandarin muna siya ng ilang days. 2 to 3 days. Tuloy-tuloy andar dito. Marami namang gas, diesel yan ano? Wala ito kaya tayo. Ayun, pwede pa. Natapon na dito yung mag-inabot namin dun sa filter. Oo. Kulit na filter niya eh. Nung pinandar na nabunot. Kaya tapon mo dito niya. Ba't nabunot? Hindi nalak ko na maayos. Hindi tayo ilalim. May filter. Oo. Hindi ko nalak mo maayos. Ayan o. So, ayan ang pamangkin ko mga kalyabe, yan ang may-ari. At problemado talaga ngayon at talagang hindi biro ang ginastos dito din mga kalyabe. Kasi sa may mga photon okan dyan, ayan, alam nyo na, hindi po kayo nakakabili ng piston ring lang talaga. Pag bumili kayo nun, kasama yung piston set. Kaya medyo mabigat kapag overheat na mangyayari sa inyong sasakyan. And, or katok. Hindi biro. Right, so yan mga kalyabe, bukas ay update ko ulit kayo ng panibago nating vlog doon sa kapag finalize natin ng makina na to. Pati yung pag-timing, doon natin ituturo sa inyo kung paano pag-timing nitong Photon Okan 2.0 engine. Right, so hanggang dito na lang muna. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ayan, salamat po pala kay Boss Pinoy Manibela dito sa camera. Ayan, sa aming labing santa. Ayan, ma'am, ingat po lagi. Ayan, kay Boss kay Sir John Magano, kay Paring Outlaws, ayan, Street Outlaws, ayan, kay Boss Dumpling, kay sa lahat-lahat po, sa lahat-lahat ng sa Team Kobunuto Production. Ayan, maraming salamat po sa inyo at sa inyong walang sawang pagtiwala dito sa atin at panonood at walang sawang pagsuporta. Ayan, so hanggang sa muli, bye bye. Right mga kalyabe, so ito na yung makina. So isasalpak na natin to ngayon dito sa van na ito. Ayan, so dito yan. Right. Ayan. Para dito, sasalpak natin dito. Yan, buksan mo lang yan, Ter. Right. So, sasalpak tayo dito ng makina. So, hindi ko alam, mga kalyabe, medyo masikip to. At hindi natin alam kung saan natin ipapatong yung camera. At dito na lang, dito. Right, dito na lang natin ipatong ang camera habang sasalpak natin yung makina. Right, stop recording. Alright, so mga kalyabe, ayan na, nasalpak na natin yan. So, dandahan lang bigla para may pasok to. Right, so update ko na lang kayo mamaya pag naikabit ng mga kalyabe. Medyo masikip talaga dito sa loob. Alanganin tayo mag video. Ayan. So, ganito siya yung position niya.
Mamaya is sasalpak na yan doon sa transmission. Konting hilot-hilot na lang yan. At goods na. Right. Right, ayan na mga kalyabe. At nakabit na nga to. So engine support, tsaka yung mga maabubot na lang itong kakabit namin. Ayan. So masikip kasi masyado mga kalyabe. Kita nyo naman posisyon ko. Ayan. Kita nyo naman posisyon ko na yan. Hindi ko talaga ako makaporma ng video, kaya hindi ko mapakita sa inyo. Gusto ko talaga ipakita sa inyo to. Ang problema talaga is sobrang sikip kasi. Ayan. So tatlo pa kami ang gumagalaw. Hindi rin pa pwedeng biro-biro ang pagsalpak nito. Baka mamaya pagsalpak natin, nasalpak nga ang makina, naputulan naman tayo ng daliri, mahirap yun. Na vlog ko nga, Hindi nga makagawa. naputol naman ang daliri ko, ba? Science. Putol na pangalan mo, hindi na. Hindi na si Maki ang ano ko, kaputol na. Si putol. Alright mga kalyabe, so ito na, nabuo na natin tong ating Photon Okan. Pero ito mga kalyabe, may panibagong problema pa po tayo na nalaman dahil pumapasok ang tubig doon sa kanyang intake dahil nga po dito sa kanyang EGR. Ito mga kalyabe ha, maaari ito mangyari sa inyo, lalong lalo na sa may mga EGR, turbo EGR. Ayan, Nissan Navara, Toyota engine, ayan. So sa lahat na may mga turbo, ayan, dito po, yan. Kita niyo yan. Yung butas na yan. Kasi may hose po yan na dumadaan dyan na tubig. So papakita ko sa inyo, lalagyan natin ng tubig tong ating tangke. Makikita nyo, tatagas yun doon. Right, so kukuha lang ako tubig. Di, siyang timba, kasi papunuan mo to ulit, oh. Punuan mo ulit yan kasi papakita natin dito yung ano, yung tagas. Ayan, habang nilalagyan ng tubig doon mga kalyabe, dito, ayan, lalakas ang tagas dyan. Ayan, confirm to. Ayan, oh. Matagas na. No, ayan, oh, lakas, oh. Ayan. So bakit nga ba nangyayari ito mga kalyabe, yung ganitong senaryo? Ito mga kalyabe, dahil nga kapag nag-overheat ang sasakyan ninyo at binungusan ninyo ng bigla ng tubig ang inyong sasakyan, yung radiator, yan po, malipis lang po kasi masyado ang pins niyan. So dahil sa kanyang turbo yan, sa EGR niya yan, mainit po yan. Kapag mainit, aluminum lang po yan, binigla nyo ng buhos ng tubig, bitak po yung kanyang mga pins sa loob. So bali may pins po yan sa loob mga kalyabe. Ayan, oh. Dagdagan mo pa nga tubig. Kahit isang tabo lang. Yan. Ang pins niyan sa loob mga kalyabe is nagka-crack. Kaya yan po yung nangyayari, oh. Yan. So dapat ito, buti nga lang kamo, naisipan ko na tanggalin yung kanyang glue plug muna bago paandarin nito. At doon ko nakita na pupasok ang tubig dito sa kanyang intake. So napupuno yung dito yan dadaan mga kalyabe. Yan. Dadalo yan dito. Higupin ng intake. To. Pag nahigop ng intake, pag umandar at napersa, babaluktot ulit yung connecting rod. So ito, maigi na lang. At tinanggalan natin to ng glue plug. Kaya papakita ko sa inyo. May tubig yan. Oops, teka, tanggal palang battery. Ayan, tingnan nyo. Ayan, kita nyo ang tubig na lumalabas. Ayan, pinukimot ko lang ang tubig yan. Kasi hindi natin pwede paandarin yan na may tubig pa yan. Kailangan patuyuin ko ng patuyuin yan, paridunduhin ko ng paridunduhin. Hanggat maaari, tanggalin ko itong intake at saka linisin ulit para paandarin ulit ng panibago. So ito mga kalyabe, nangyayari talaga to kapag talagang uminit at
binuhusan nyo ng tubig. Kasi aluminum lang po yan mga kalyabe. Ayan oh, lakas oh. Nung binuhusan ng tubig, ayan na naman oh. Oh, ayan. Kita nyo parang gripo. Ayan ko, makikita nyo mga kalyabe. Ayan, parang gripo, di ba? Kita nyo yan. Yan po yung nangyayari dyan mga kalyabe. So, panibagong gastos na naman to ng may-ari. Ayan ang may-ari yung mga kalyabe, pamangkin ko lang. Bali pamangkin ko to mga kalyabe. Maswerte siya at nakontak niya kaagad tayo mga kalyabe. Kung sa iba to pinagawa, baka daang libo na ang naubos niya mga kalyabe. Sa sobrang mahal ng pyesa nito. Yan. Yan. Yung mga bulwak-bulwak radiator, wag ninyong maliitin yan mga kalyabe. Kasi kapag bulwak na umangat talaga ng todo, okay lang sana kung ang pagbulwak niya is malumanay lang na pag-andar. Normal lang po yun dahil lang po yun sa pressure nagawa ng ating mga water pump. Pero kung bumulwak talaga, pag-andar mo pa lang, bulwak ka agad, hindi na po normal yun. Mag-doubt na po kayo doon mga kalyabe. Ayan. So, sa mga ganitong senaryo mga kalyabe, itong mas nakakalungkot na pangyayari na nabuo mo ng makina, ang akala mo na i-andar na, tapos hindi mo pa pala nakita na may leak ang kanyang EGR. So, sino ba naman mag-expect na ang EGR niyang tatamaan? Oh, ayan. Sino ba naman mag-expect niyan na tatamaan yan? Kaya para sabi ko, paglagay namin ng tubig doon, pinuno ko kagabi yan eh. Pagtingin ko kanina, wala nang laman. Nag-doubt ako. Buti hindi natin tinuloy paandar kahapon. Bago sana ulit. Oo. Eh magkano yung connecting rod? Napakamahal. Nip. O yan mga kalyabe. So ito mga kalyabe, hope na sana makakuha kayo ng ideya dito, lalong lalo na sa may mga EGR, may mga turbo EGR mga kalyabe. Punasan ko muna ang camera ko, walang hiya, kalbo pa rin ako. Ayan. So ayan mga kalyabe, ito inaantay ko pang reply ng supplier kung mayroon silang stock ng turbo EGR para mapagana. Tsaka intercooler niya mga kalyabe, ganun din. Ito yung kanyang intercooler. May butas din. Nagkakaroon din ng tubig. Hindi na dapat magkakaroon ng tubig yan. Yan ang pinakamasaklap na pangyayari mga kalyabe. Palit talaga. Kung baga lesson to learn na pag nag-overheat ang sasakyan is hindi basta-basta na nagbubuhos lang ng tubig. Hanggat maaari ipa-cool down mo, palamigin mo muna ang makina mo. Palamigin mo na palamigin bago mo paandarin. So nung tinirik ka nito doon siguro sa nung nagpahatak ka, natamaan na rin yung nito, yung EGR. Tapos nilagyan nyo ng tubig, nung naububusan ng tubig. Hindi, nung umaga pinandar ko po dito eh. Oo. Umandar pa nung umaga eh. Umandar pa, hindi pa pinasok ng tubig yon. Siguro ba, di ba? Pinandar ko umaga to. Oo. Nagkaroon na yun ng crack. Tapos pinandar mo, nung umandar ka, kaya biglang tinirik kasi pinasok na siya ng tubig. Eh, hindi tumirik to. Nung galing pala. Tumawag na sa akin. Ibig sabihin, Yung ba, galing pala terminal. oo. Pagkagising umaga, di punta kami sa shop. Oo. Papalitan nga namin ng thermostat. Oo. Nung pinalitan ng thermostat yan, di nakmuli namin. Oo. Nung taming to sa paliparan, tumaas na naman yung init niya, binalik kami ng shop. Oo. Dating sa shop, doon ang nabang na andar makina, lagyan na yung tubig. Doon na nakot yun. Naandar yan eh. Naandar. Tapos biglang binuhusan ng tubig. Oo, binuhusan ng tubig yun. Tumunog. Yun Tumunog. siguro Yung lumagitik. Oo, yun lang.
Yun na yun, pumutok na yung pins nun. Yung ano, yung bumaluktot siguro yung tumulog na yun. Hindi pa yun. Una, bago bumaluktot yun, tumunog muna yun. Tik! Parang gayon. Hindi ko nga na ano yun eh. Parang lumagitik. Yung EGR niyan, pumutok. May pressure ang tubig niyan eh. Pagputok ng sa EGR, hihigop ng tubig. Tapos, Punta sa piston na. punta sa piston. Paghigop ng intake, boom! Baluktot kagad ang isang piston. Buti isang piston, hindi naputol. Kung naputol yun, sigurado, sabog ang makina mo. Napatakbo ko pa yun ng umaga eh. Ngayon mga kalyabe ha. Ito mga kalyabe, lesson to learn. At napaka-importante po nito mga kalyabe sa inyo. Lalong-lalo na sa mga nagbibiyahe ng mga sasakyan ng mga may intercooler at saka EGR ang inyong mga makina. So, napaka-importante po nan mga kalyabe. Huwag po ninyong babaliwalain, huwag po ninyong iitsapwera na ganun ang mangyayari. Kasi hindi mo talaga makikita yon kung hindi ka marunong. Ito, kung hindi ako, kung halimbawa, wala akong ideya, Start ka agad ano. bigla ko na lang pinastart kanina, wala, tigok. Sigurado yan. Right, mga kalyabe. So, yun. At sana magiging aral po ito. At sana may mga aral po kayong napadampot dito sa atin about dito sa mga pag-overheat ng inyong mga sasakyan. So, nakakalungkot na pangyayari to. Nabuo na ang makina ay nagbabaklas pa tayo ulit ng kanyang EGR at saka intake manifold. Marami tayong makakalasin dyan mga kalyabe dahil nga may tubig na naman yung loob ng makina. Kakalawangin po yan kapag pinabayaan lang natin. Right, stop recording.